beloved Boss Mike Cervera. Sino ang nanguna para ho mapanagot itong mga putang ina na mga magnanakaw? Si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin ang Pangulo ng Pilipinas. Pasok! Ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito. Sabihin mo manong putang inang mga yan. Tao pa mo ha! Nagpipigil si Manong eh. Oh, Manong Bongbong, huwag ka nang magpigil. Banatan mo na. Nagpipigil ka pa eh. Kung ako yung putang inang mga ito. Grabe, no? Ito, tingnan nyo ha. Ganito dapat, oh. Alam nyo naman si Manong Bongbong eh. Medyo ano ito eh. Alam nyo, labag na sa kalooban niya yung pagsasalita ng balasubas eh. Yung pa kayang magmumura, di ba? Yung pa kayang magmumura. Pakinggan natin ang Pangulo ng Pilipinas. Pasok! Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? Kita nyo? That's what we need to know. That's what we need to fix. Kita nyo mga kababayan ko? Yan si Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung nanguna. Sa lahat ng presidente, eto lang yung may bayag. May bayag para panagutin ang mga nangurakot. Hindi ho yung panahon ni Digong na puro salita lang matapang, sa gawa wala yan. Kasi nga mga kababayan, tayo, sabi ko laging manimbang, laging magkumpara. Sa panahon ni Digong walang napanagot. Sa panahon ni Pangulong Bongbong, kahit si Bunuan nasangkot na kanyang gabinete, kaibigan, kaalyado, pinakulong. Diba? Makikita mo dun mga kababayan, yung pagiging sensero, hindi lang ho sa salita, kasama pati gawa, mga kababayan. Kaya, si Pangulong Bongbong, love na love natin yan. Kung ikukumpara nyo lang kay Digong. Tuloy. And now that you bring it up, one of the things that we are looking at, dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Then, okay, the cases will go on. May mananagot, meron dyan makukulong, meron dyan pa-fire, whatever. Tignan nyo mga kababayan ha. May makukulong daw, may mananagot, whatever, marami yan. Nangyari hindi. Nangyari mga kababayan. May nakulong, may nanagot, may nadidimanda, lagot kayo ngayon. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag na-discover na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. Nako, parang sinasabi ni Pangulong Bongbong, hindi mo nagawa, hindi mo na kompleto, hindi mo na ayos yung proyekto mo sa gobyerno. Aba, kailangan ayusin mo. Tapusin mo. I-deliver mo ng maayos, ng matibay. Hindi po pwede na hahayaan lang yan. Hindi sapat na makulong ka. Ay, grabe mga kababayan. Sabi ni Pangulo, ito yung sinasabi niya, hindi sapat na managot ka lang, makulong ka lang. Bukod doon, kailangan i-deliver mo ng maayos, ibigay mo ng matibay yung proyekto na nakuha mo sa gobyerno. Grabe, no? Biruin mo, bukod sa kulong, pinapaayos pa yung mga proyektong ginawa mo. Grabe si Pangulo talaga, no? So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. Nako, kita nyo? Na kailangan galing sa inyong bulsa. Ayusin nyo ng maganda.
Ay kung hindi, mabubulok na kayo sa kulungan. O kita nyo yung mga Diskaya, mga kababayan. Yung Curly Diskaya, nakakulong na ngayon sa Malolos, Bulacan. O. Tapos yung asawa, nakakulong na rin sa may bandang Cebu. Dahil kalat yung proyekto na itong mga Diskaya sa buong Pilipinas eh. Kailan nagsimula yan? Yang pagyaman at pagkuha nila ng pera at project sa gobyerno na kinikbak-kikbak nila. Yung ilan ginawa nilang ghost project nung panahon ho, nung nakarang administrasyon at ang presidente ay si Digong. Grabe, no? Mga kababayan ko. Nako, Diyos ko. Si Digong talaga, itong mga DDS talaga, no? Yan, no? Tingnan nyo sila busita, yung mga pangangatwiran. Alam nyo na mga kababayan na matatalino naman yung mga yan. Kaya lang, parang nagiging bobo sila dahil kay Duterte, no? Katulad nito, etong si Bongo, tingnan nyo mga kababayan, ihambing ninyo. Mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by Ay, panoorin nyo ng buo habang ako'y nanunubig. Pasok. Ang mga naimbitahan dito, walang public shaming, walang trial by publicity, katotohanan lamang po at hindi politika. Pwede na! Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kung malagay sa alanganin ang buhay ng mga pulis, kung manlaban ang sospek, unahan na nila dahil ayaw niyang pulis ang mamatay, sa ginagawa lang naman nila ang kanilang tungkulin. Flashback. I just told him that one bullet will do. We planted evidence. Pagdating mo doon, patayin mo. Damn. Putang. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Kita nyo, sinungaling, di ba? Mga sinungaling. Tuloy. Kaya alam nyo mga kababayan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, Sara Duterte. Ginaya ko lang. Di ba? Ang kapatid ng magnanakaw ay, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, Sara Duterte. Putang inang yan. Di ba? Nakita nyo mga kababayan, ano? Ito na. It's just a joke, but it's true. Ang alam ko, walang reward system na ipinapatupad si former President Duterte laban sa sinumang sibilyan, drug lord man o karaniwang tao na sangkot sa illegal na droga. Yeah. It's rewind time. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat. Tangina si Digong mga kababayan, yung mukha, no? Demonyong-demonyo, no? Tignan nyo yung mukha ni Digong mga kababayan. Demonyong-demonyo. Halos kumirat na yung mata. Di ba? Ito yung mga idol ng mga tangat bobo. Oy. Alam niyo, wala nang nakakaano ngayon kay Digong, ha? Wala nang nakikisimpatya. Hindi katulad dati, konting utot ni Digong, meron na silang, vlog. Ngayon, parang wala na, no? Paano? Wala nang nanonood, ano? Pag si Digong ang content, mga kababayan, wala na. Wala nang nanonood. Sige, tuloy. Kaya ayaw na nilang i-content, kinalimutan na. Kinalimutan na nila si Digong. Naka-move on na sila. parang sabi nila, bahala na sila dyan. Si Duterte, merong bagong update. Ay, ayoko nang i-content yan. Wala naman nanonood eh. Grabe, no? Sige, tuloy. To drugs, and it comes to a fight, I want you to kill him personally. Di ba, no? I want you to do the killing. Grabe, no? Yan ba? Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. Grabe. Sabi ni Sito Bongo, wala daw reward system. Sa bunganga galing mismo ni Duterte. Paano 'yon? Wala na. Money! Kasi Muking, yes sir.
tigabigay ng pera. Oh. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Na? Chair, na patayin, may reward. Oh, kita nyo mga kababayan si Espinido, mga kababayan, eto ho yung birador niya Nagsalita alam daw ng lahat ng pulis na may reward system. Pagpatayin, may bayad. Grabe no mga kababayan, Pag nasa listahan ka noon, naku Diyos ko, mga kababayan, pag nasa listahan ka noon, abay magpakalayo-layo ka na. Kung kailangan mo mag-abroad ka na. Papatayin ka mga kababayan Sa totoo lang. Kung mamatay yung nasa watchlist, Ayan. may reward system yun ang ibigay. Kita nyo? Kung mapatay yung nasa watch list, may reward yun na ibibigay. Kaya yung mga pulis noon, sige lang, beng-beng lang ng beng-beng. Wala na. Diba? Grabe, diba mga kababayan? Ang tindi, no? Tindi ng panahon ni Digong talaga. Ayan, maliwanag yung sinabi. Ano sabi? Pera. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yun ang ibigay. Kita nyo, Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, Nangako po. Kita nyo mga kababayan, kahit walang kasalanan, basta nasa watchlist, nasa watchlist, kahit may ginawa, kahit na meron, wala, papatayin. Diba, Olive Macapagal, hayaan mo na sila. Eto tignan nyo mga kababayan, si Bongo na kamukha ni Jack Ma, napakasinungaling. Nuknukan na sinungaling tong putang inan to Sa totoo lang, napakasinungaling. Di ba? Opo. Kay Pangulong Duterte, yan. hindi ko po siya iwanan. I am one of the most accommodating persons. Alam niyo po yan. Iniuugnay siya sa isang incorporator ng Empire 999 Realty Corporation ang may-ari ng warehouse kung saan nasabat ang illegal na droga. Kita nyo mga kababayan, yan sinasabi ko sa inyo Hindi lang nakaw-nakaw sa gobyerno, pati droga pinasok nila. Come on, man. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala Na magkakaganito, yung mga tao, hirap na hirap magsalita si Baste. Naghahang yung ulo, hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Bobo rin ang putang inang bakla Eto na siguro nalalaman na nila na iba talaga ang lakad ni Bongo. Kaya ang nangyayari ngayon, mga kababayan ko, ay away-away na. yung mga yung nagboto kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, Nako po. sana hindi na lang. Nako, hala ka. Mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Hala ka! Grabe na, Mukhang away-away ng mga putang inang pare-paresang mga ugali, Our beloved Boss Mike